Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former choreographer dancer of Mr. Pure Energy Gary V. Welcome to RAS TV! Alright guys, pag-usapan natin yung live performance ng SB19 na DAM compared dun sa dance practice nila. Okay, so ano nga bang pagkakaiba? So basically, sa dance practice, nakafocus sa sayaw. So kumbaga parang ang dating dito is talagang pure dancers din sila. Bakit? Kasi nga, syempre, unang-una, hindi sila kumakanta. So puro sayaw, puro formation, yung mga blockings, wala silang hawak na mic, so lahat ng steps na gagawa nila. So wala silang pinapalagpas na dance routine. Pangalawa, hindi sila naka-costume, nakapang dance outfit, na pang rehearsals, or kung ano man yung gusto nilang suotin para dun sa video na yan. Pangatlo, syempre nasa studio, alright? So yung camera, lalo na pag isa lang yung kumukuha, syempre medyo limited. Pero syempre, usually naman kasi talaga yung buong sayaw ang pinapakita dyan. So, importante na makunan lahat ng nangyayari. For example, yung kay Pablo, yung part niya, umakyat siya dun sa likod ng dancer. So sa dance practice, wala siyang hawak na mic So ginawa niya yun. Pero kung mapapansin nyo sa live, hindi na siya pumatong doon kasi very risky yun May tendency dumulas siya, mahulog siya. Tapos yung sapatos nila, di ba, usually malaki. So pag tumapak siya dun sa dancer, baka masaktan yan. Di ba? Kawawa naman. So mas safe na umupo na lang siya. Nakaupo siyang ganon. So nag-aabang para dun sa part niya. Actually, marami talagang difference sa live, Pag nagla-live ang SB19, syempre, full costume, di ba? And may hawak nga na mic, tapos kumakanta. Yun yung pinaka-crucial sa lahat ng artist, na sing and dance. Napakahirap po i-maintain talaga niyan, guys. Nakakabilib ang SB19, very consistent. Honestly, may i-reveal ako, pero hindi ko nasasabihin kung sino yung mga singers na to, Usually, pag nagko-concert sila, lalo dance concert, naka-record po yung boses para talagang magawa nila yung routine, yung buong sayaw. Open mic naman yan So, sinasabayan nila yan, pero at least hindi sasablay yung boses kasi nga recorded. Ganun yung daya na ginagawa. Pero sa atin, kagaya ni Gary V ng SB19 and ng iba pa, hindi nila ginagawa yun. Talagang live, walang daya. So talagang mas nakakabilib ang mga Filipino artists. For me, in my own opinion. Kasi talagang walang daya Pagka kasi wala ka sa kondisyon, puyat ka, may nararamdaman ka, talagang may tendency sumablay yung boses mo kahit gaano ka kagaling. Walang exemption yan. Kahit sino sumasablay talaga. Tapos isa pa, yung costume. Yung ibang artist, like especially sa Hollywood, pag nagda-dance concert sila, yung rehearsal niyan, meron silang isang rehearsal na kino-consider nila na concert na. Pero walang tao. O yung production lang ang nanonood. Pero lahat, gagawin na nila, pati costume, lahat. Papasadahan nila para kung ano man yung maging problema, alam na nila kung ano yung i-adjust. So, minsan afford nila yon kasi syempre extra bayad yon sa venue di ba? Kung ni-rent mo yung venue ng 2 nights na concert, sila ginagawa lang 3 nights. Yung first, walang tao. Concert talaga, pero sila lang. Okay? Kaya nga, pag nagko-concert ng SB19, talagang bibilib ka kasi grabe yung performance nila. Yung sayaw kasi nila, pag dance practice, syempre, pwede silang tumodo kasi wala silang iintindihing boses. Pero pag live, overall diba? Doon lumalabas yung character Kasi may hawak na mic Tapos live yung boses. Pero pag sumayaw, napaka-precise pa rin, nandun pa rin yung energy, yung power, plus yung boses solid, plus syempre minsan yung costume kagaya nung kay Ken sa bench, from the very beginning makikita mo inaalalayan niya yung galaw niya. Honestly, kahit ako
Nung nakita ko yung pantalon niya, nakaside sa floor, sabi ko, ang hirap nun. Kahit ako man mangyari sa akin yun, talagang hindi ko 100% yung galaw ko. Kasi pag tumodo ka doon, yung tumba mo, todo din. Baka mampas pa yung ulo mo. Kaya yung dulas ni Ken, di ba, medyo swabe. Kasi inaalalayan niya na yung galaw niya. Alam niyang dudulas siya eh. Kaya nga 2 beses siya dumulas, di ba? So, malaking factor ang costume. Pag hindi ka komportable sa costume mo, hirap. Hirap talaga. Tapos yung mic, di ba, kay Justin, madalas dumudulas yan eh. Nabibitawan, minsan pawis yan. Hindi maiwasan na mabumagsak yung mic. Yan yung mga struggles, no? Lalo pag masamang pakiramdam mo, lalo may ubo. Imaginein mo, no? Si Gary, ilang beses yan, before the concert, walang boses. Talagang paos. May ubo, pero because of prayer, no? It's a miracle na pagdating ng concert, nakakakanta ng maayos. So I guess, ganyan din ang SB19. Because yung faith din nila is talagang 100%. So yun nga, no? As I've said, dun mo makikita talaga yung individual character ng SB19. Pag nagla-live, sobrang kakaiba, no? Kumbaga, sabi nga nila, halimaw sa stage. Tapos may isa pang kailangan i-consider, no, sa mga live performances. Before kasi, usong-uso yung fog machine. So kami talagang ina-avoid na namin yan. Dapat yung mga floor director, alam na nila yan, na pag merong performance, wag naman ng fog machine kasi dudulas ka talaga. Ilang beses na, ang dami ng instances sa show, sa concert, na nadulas. Kahit si Gary, kami, pag tumapa ka dun, nagmo-moist kasi yun eh, tapos nagiging nababasa yung floor. So kahit anong ingat mo dun, tutumba, bagsak ka talaga. So yun, marami ring artist, no, na lip-sync, lalo sa mga performance sa TV shows. Kagaya ng sinabi ko, minsan kahit nga yung iba, pag live, naka-record yung boses. So kasi nga talagang mahirap, no? Mahirap i-achieve. Kaya nga ang SB19 iba yung standards nila eh. Nag-set sila talagang napakataas na standards. Pang world class talaga. No? Kaya nga, P-Pop Kings, they deserve that title. Kahit sa rehearsals nila, kahit alam na nila yan, paulit-ulit nilang ginagawa, talagang performance level pa rin pag nagpa-practice sila. No? So talagang iba yung level. Kasi kumbaga nire-represent nila mga Pinoy artist. Alright? O guys, mga 18, ano ba yung pinaka-paborito nyong live performance ng SB19 na Dam? Yung sa AOS, Showtime, or yung sa Bench? Ako siguro personally, maganda lahat eh. Pero favorite ko yung sa Showtime. Lalo na yung forma nila. Actually sa Bench, ang ganda rin ng forma eh. Pero yung sa Showtime, basta, bet ko yun. Pati yung costume. Lalo na yung kay Ken. Gusto ko yung forma ni Ken. Ang angas eh. Nakabalansiaga pa yung boxers eh, no? Pero ang ganda talaga. Ang ganda ng suit nila dun. Pati yung mga dancers. So kayo, guys, pa-comment naman kung ano yung favorite nyo dun sa tatlo. Okay, please don't forget to like, subscribe, and share. Hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.